Wala ka bang balak bumangon dyan, Dahlia? Ano, habang buhay ka nalang magmumakmak dito? Inis na ba to sa akin ni Dove ng unan? Almost 1 week na akong hindi lumalabas ng kwarto, kaya nandito ang bruhang ta. Siguro tinawagan na naman nila mami ito. Anong gusto nilang gawin ko? Magsaya ako matapos kong mamatayan. Ilang taon din kaming nagsama noon, ako ang laging nag-aasikaso sa kanya. Before, kahit pagod ako sa school, ako pa rin ang nagbibigay ng needs niya. So you can't blame me? Kung ganito ako magluksa kay Pepper, I invest time and effort sa kanya, tapos mamamatay din pala siya. Pwede ba, Dove, iwanan mo ako? Tsaka tantanan mo ako dyan ah, puyat pa ako, taboy ko dito at nagtakip ulit ng unan sa mukha ko. Lahat na lang sila ginugulo ang tahimik kong buhay, hindi ba pwedeng for once sa buhay ko magsenti naman ako? Nakakainis ka. Makapag-imo ka dyan, akala mo jowa mo yung namatay, bato niya sakin ng tsinelas. Napakawala mo talagang kwentang kaibigan no. Dapat nga supportive ka sakin, malungkot ako. Pero ano tang ginagawa mo, sinasaktan mo pa ako. Dun ka na nga sa boyfriend mong daig pa yung linta makakapit sayo. Oy, grabe ka kay Javier, wag ganun bes, mahal lang talaga ako nun, sabay tabi sakin sa kama. Boyfriend niya si Javier for more than 5 years, na ewan ko ba sa babaeng yan ang tiyaga sa jowa niya, hindi na ata nagsasawa sa araw-araw na pinapakain sa kanyang tapsilog ni Javier. May tapsilogan kasi sila Javier, kung baga yun na ang naging parte ng pamilya niya sa restaurant, Mabel naman daw. Kaya yun din ang madalas naming kainin, kaya nga minsan actually madalas pag nag-aaya sila, nagdadahilan ako baka isumpa na ako ng tiyan kakakain ng tapsilog ano. Edi sige, ikaw na ang mahal, sa sobrang pagmamahal taas na ng kolesterol mo kakakain ng mamantika. Ma-high blood ka sana, kakainis, bakit kasi si Pepper kesa sayong mataba, maktol ko dito. Mataba man ako sa iyong paningin, wag kang mag-alala, ganun ka din sa akin, sabay banghalit namin ng tawa. Never talaga siyang napipikon sa bunganga ko. Tsaka wag ka mag-inarte, di ka kagandahan, di mo ba alam yang si Pepper? Bago yan na tegi damdalaw pa yan dyan kila Aling Mema, dinadalaw si Chiki kasi nanliligaw, babero kasi yang aso mo kaya namatay, tanggapin mo na lang. Nakakaasar, imbes pagaanan ng loob ko ginagatungan mo pa. Ganon talaga, hindi ko naman mabibigay lahat ng pangangailangan ni Pepper, kaya naghahanap pa siya ng iba. Oo, aso ko yung iniiyakan ko no. Bakit akala nyo kung sino, hindi naman ako ganito magluksa sa mga ex ko. Ex kasi walang nagtatagal kaya ganun masama, ata ugali ko Anak, kilan ang punta nyo ng Baguio? Tanong ni Mommy ng makababa kami ni Dove, nagugutom na daw kasi ang balahura kong kaibigan. Bukas na ang alis namin, Mom. Anong gusto nyong pasalubong? Tanong ko dito habang umuupo na rin sa hapagkainan. Lagi silang busy sa negosyo ni Daddy simula noon pa, pero naglalaan naman sila kahit papaano ng oras para sakin. Siyempre nag-iisa nila akong anak, kaya dapat lang puro sila negosyo, kaya ko din namang buhayin ang sarili ko. Mauuna pala kami sayo kung ganun, simpleng sagot ni Mommy. Wala naman kayong sinabing aalis kayo, Dad. Ba't biglaan naman ata? Nagtataka kong tanong ng biglang sumeryoso si Daddy. Yung magaling kong kaibigan, sige pa rin ang lamon at home ang walang hiya. Pupunta kaming Singapore ng mommy mo for a conference. And may meet kaming mahalagang tao. Babalik kami before birthday mo, ihawag kang mag-alala. At may ipapakilala din kami sayo, panahon na sigurong magkita kayo at magkakilanlan, nakangiting sagot ni Daddy, pero bigla akong nakakita ng lungkot sa mga mata ni Mommy. Ewan ko, Dad, I hate that kind of idea na pumapasok sa isip ko. Just please go home before my birthday. It mean the world to me, you're the only treasure I have, you both know that. Yakap ko sa kanilang dalawa. Tahimik lang kaming kumain at tumambay lang ako sa kwarto, habang inaante ang pag-alis nila Mommy. Si Dove naman kanina pa umalis, after lunch, aalis pa daw sila ni Javier. Dahlia, aalis na kami, dinig kong katok ni Mommy, kaya inayos ko sarili ko bago bumaba, para ihatid sila sa sasakyan. Laging ganun, ayaw kasi nilang nagpapahatid sila sa airport. Bihira lang naman sama-sama si Mommy pag-aalis si Daddy. Pag importante lang kagaya ngayon. Nang makababa ako, inilalabas na ng mga katulong yung gamit nila. Parang ang bigat sa loob habang tinitingnan ko sila. Lagi naman silang umaalis.
pero ngayon parang hindi ako sanay na makita silang iiwan ako. Hey, what a long face baby. Sabay lahad ni mommy ng mga kamay para yakapin ako. Mamimiss ko kayo. Ingat kayo dun and please be back before my birthday. Paglalambing ko sa kanila, habang si daddy naman ang yumayakap sakin. Mag-ingat ka dun sa Baguio, lagi ka namang naga-out of town, kaya alam kong maingat ka ha, and be safe always baby, bili ni dad sabay tap ng ulo ko, ginawa pa akong aso. Lika na malilate na tayo dad. Mag-ingat ka Dahlia, call us when you're in Baguio na okay. Bilin agad ni mommy. Yes mom I love you both, sabay halik ko sa kanila sa pisngi, at kumaway na lang nang makaalis na sila. Tahimik na naman ang bahay, wala na rin si Pepper, kaya wala na akong libangan dito. Nung buhay kasi siya pag nasa bahay ako ang ingay-ingay niya. Kinuha ko lang ang susi ko, parang gusto kong magkape kaya lumabas muna ako ng bahay. Dito lang din naman malapit sa Village Town Cafe na ito, gusto ko dito kasi kahit maraming tao tahimik pa din. Parang people really came here. Just to drink coffee and think. Gaano kaya karaming kape ang naiinom ng isang tao? Tanong ko sa sarili ko nang makitang ang daming tao ang naglalabas-pasok dito, para bumili ng kape. Nawala sa kanila ang atensyon ko, nang biglang tumunog ang cellphone ko. Napataas ang kilay ko nang makita kung sino ang tumatawag. Hello Tita Esperanza, napatawag kayo. Where are you right now? Seryoso nitong tanong. Stress ata tita, hindi ako pinansin. Coffee shop near the village. Why? Nagtataka kong sagot dito. Maya-maya naririnig ko na siyang umiiyak. Just come over here. Please Dahlia, come home, pakiusap niya sa gitna ng paghikbi niya. Bigla akong kinabahan sa tono ni tita. She rarely cries, matigas nga daw kasi ang puso niya, sabi ng ibang tita at tito ko. But I really like her for being so strong, even the worlds are not in favor to her. Mabilis akong nag-drive pa uwi, malapit lang naman kasi ito sa bahay. Pagdating ko sa harap ng bahay agad akong ginapangan ng kaba at takot. Cause in Siang right is my relative's car were Siang each, pero pag may okasyon lang. Ngayon andito sa harap ko ang iba't ibang klase ng sasakyan ng dala ng iba't ibang tao. Hey people, is there something wrong? Bungad ko pagpasok ko ng pinto. Sa loob ay andin ang mga tito at tita ko, mostly ay kapatid ni daddy, cause my mom is only daughter. Mga pinsan ko na kagaya nila, ay andin din at makikitang stress at lungkot sa mukha nila. Oh Dahlia, I'm so sorry, lapit ni Tita Empress sakin, kapatid siya ni daddy. Nung niyakap niya ako ay humagulhol na lang siya at panay sabi ng sorry. Ganon din ang ibang tita ko, puro nag-iiyakan na lang sila. Ano ba talagang nangyayari? Para naman kayong namatayan. Di ko mapigil ang sabihin kahit nenervyos na rin ako. Kung anong nangyayari. Kung kilan wala sila mommy saka sila nagkakaganito. Dahlia, tawag ng isang tito ko habang papalapit sakin. We really are grieving, diretsyong sabi niya. Napalingon naman ako sa lahat ng tao sa sala, lahat sila nakatingin sakin. So sino pong namatay? I think we need to call mom and dad, para malaman nila ito. Kung kailan naman nakaalis sila, saka may nangyaring ganito. Natawagan nyo na po ba sila tito? Bakit ba hindi ko makita yung cellphone ko? Tuloy-tuloy kong salita habang nanginginig ang mga kamay ko kakahanap ng telepono ko. Di ko alam pero parang sa bawat salitang binitawan nila sobrang bigat ng pakiramdam ko, parang 1,000 beses na tinutusok ang puso ko. Wala na sila Dahlia. Nagka-turbulence ang sinasakyan nilang eroplano, at sumalpok ito sa kagubatan. Ano ba yang sinasabi mo tita? Napagod ata kayo sa biyahe, kaya ganyan ang mga sinasabi nyo. Teka, magpapahandle lang po ako ng hapunan, putol ko sa iba pa nilang sasabihin, habang palinga-linga sa loob ng bahay. Sana nga ay hanalipasan lang kami ng gutom, or mali lang yung balitang natanggap namin galing sa mga pulis. Pero lahat yon ay totoo, hindi kami niloloko ng mga repost na natanggap ko. Kami din hindi makapaniwala sa nangyari, na kayo kung sabi ng isang tito ko na galing pa atang Cebu, at bigla na lang napaluwas dito kasama ang pamilya niya. So they are really not bluffing me or something, I'm all alone now. No, they're fine, umalis sila kanina kaya alam kong okay sila. What kind of people are you?
at ginagawa niyong biro ang buhay ng mga magulang ko. Nanginginig kong duro sa kanila. Habang umiiling ako ay sunod-sunod din ang daloy ng luha ko sa pisngi, para silang gripo na sira at patuloy sa pag-agos. Tumawag sakin kanina ang mga pulis. Inaasikaso na ng Tito Wilmo ang kailangan, sagot ulit ni Tito Benny habang yakap ako. No, you're lying. No, uuwi pa sila sa birthday ko, nangako sila baka ibang eroplano yun. I can't be left alone Tito, I can't be. Hagulhul ko na parang nawasak ang buong mundo ko. Marami pa silang sinabi habang inaalo ako, pero wala akong naririnig ni isa sa kanila. Wala akong naiintindihan sa mga bilin nila, puro iling lang ang tanging nagagawa ko. Walang salitang pumapasok sa utak ko ngayon, kundi ang salitang wala na ang mga magulang ko. Ang mga taong nag-iisang kakampi ko sa lahat ng bagay. Ang 2 taong nagtatyagang umunawa at magpaintindi sakin, kung ano ang kabuluhan ko sa mundong ito. Pati mga kasambahay namin naririnig kong nag-iiyakan pa din. Hindi ko alam kung bangungot ba ito, o ilusyon masamang ilusyon ng kadremahan sa buhay. Naririnig kong nagbibilin si Tito Benny sa iba kong pinsan, at dito ata sila matutulog para samahan ako. Iha, kumain ka muna, kailangan mo ito. Nandito lang kami, wag ka nang umiyak, malalampasan mo din ito, alaw sakin ni Tita Esperanza. Tita, baka naman mali yung nabigay sa inyong impormasyon. Baka wala silang mommy doon, hindi nila ako pwedeng iwan, mag-isa lang ako. Hindi sila pwedeng mawala, nangako sila tsaka dadating pa sila sa birthday ko tita, iyak ko habang nakasalampak ako sa sahig ng kwarto ko. Tahimik lang nila akong tinitingnan habang umiiyak, wala akong karapatang awayin sila o sumbatan, dahil wala naman silang ginawa sakin na ikakasama ko, puwera na lang sa pag-iwan sa akin ng biglaan. Para akong batang inagawa ng pinakamahalagang bagay dito. Inagawa naman talaga ako, kasi hindi ako handang mawala ng magulang. Hindi ako handang maiwan mag-isa. Hindi ako handang gumising sa umaga para malaman lang na mag-isa na ako literal. May galit ka ba sakin Lord kasi kinuha mo ang mga taong mahalaga sakin? Naging mabait naman ako, hindi lang sa mga taong nakapaligid sakin, kung tutuusin pati nga sa mga taong hindi ko kilala. Pero bakit ganun kinuha mo parents sakin ang mga taong mahalaga sakin? Paano na ako ngayon? Hindi ko kayang mag-isa, hindi ko kayang wala sila. Hindi ko kaya. Nagising ako sa mga ingay na nagmumula sa sala. Kanina pa ako gising pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na tumayo at silipin sila. Simula kagabi hindi pa ako ulit lumalabas ng kwarto. Hindi ko alam kung kumusta na sila mommy, wala akong balita kung maayos ba sila. I tried to call my mom's phone but it's unattended now, same as to my dad's phone. Bigla na lang tumulo ang mga luha ko, habang nakaupo sa gilid ng kama at hawak ang phone ko. Ngayon pa lang sakin nagsisink in lahat ng nangyari kahapon. Parang isang masamang panaginip, no it is not a dream, it's actually a nightmare. Being left by the people you love, being alone and no one there for you is really a nightmare. Mommy, Daddy, bakit kayo ganyan? Ginawa ko naman lahat para maging mabait na anak, pero ba't ganun? Ba't parang walang epekto, iniwan nyo pa din ako? Pusol ko habang hilam ng luha ang mga pisngi. Parang naninikip ang dibdib ko, at hindi makahinga sa pag-iyak na ginagawa ko. Isa lang naman ang gusto ko, ang pamilya ko habang buhay sa tabi ko. Pero bakit parang ang hirap ibigay, kinuha niya pa ng tuluyan. Iha, tama na. Andito lang kami, hindi matutuwa ang mommy mo pag ganyan ka. Ikaw na lang ang alaalang meron sila, so please ihalakasan mo ang loob mo, pakiusap ni Tita Esperanza habang yakap ako. Ang mga mabagal na paghaplos niya sa likod ko ang lalong nagpalakas ng hagulhol ko. Tita, ba't ang unfair nila sakin? Di ba nila alam, kailangan ko pa sila? Hindi pa ako handang maiwang mag-isa, sana naisip nila yun di ba? I never wanted to be rich, I just wanted to be with them. Hindi nila ginustong mangyari yun, kung meron mang may hawak ng buhay nating lahat ay ang Diyos yun. Be thankful dahil binigyan ka pa ng sapat na oras, at panahon na makasama sila. Di man ganoon katagal, pero sapat na para maranasan mong lamaking kasama sila. Hindi gaya ng ibang bata dyan, na simula sanggol ay wala ng kagigis ng magulang, paliwanag ni Tita Esperanza habang yakap ako.
Nandito lang kami, tandaan mo yan. Marami pang nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo, buksan mo ang puso mo. Hindi lahat ng pangyayari ay katapusan, minsan ito pa ang nagiging daan para sa bagong pahina. Bumaba ka na, pag-ayos ka na ha. Dagdag niya habang pinupunasan ang mga luha ko. Tanging ngiti at pagtangulang ang isinagot ko sa kanya. Bumalik ako sa paghiga nang tumayo siya, narinig ko na lang ang pagbukas at sara ng pinto, hudyat na lumabas na nga siya. Siguro nga may mga bagay sa buhay nating hindi natin hawak, kahit gaano mo pang iplano ang lahat, meron pa ring maiiba. Ilang minuto pa akong nakatitig sa kisame nang hindi alam kung ano ang iniisip. Hanggang sa mapagpasyahan ko nang bumangon na lang at ayusin ang sarili ko, para makita ang mga taong nasa labas ng pinto at nag-aantay sa akin. Luto na ba yung mga pagkain? Kailangan na nating madala yan sa chapel, baka nag-aantay na sila doon, naririnig kong sigaw ni Tito, ang kapatid ni Papa. Napangiti tuloy ako nang nasa bungad na ako ng hagdan. Busy silang lahat sa kanya-kanyang gawain, parang walang nangyaring masamang balita. Nagtutulong-tulong silang lahat para kila Mama at Papa, samantalang ako todo luksa, akala mo ako lang ang nawalan ng minamahal. Hey! Tita Ganda is here, dinig kong tawag mula sa likod ko. Nalingunan ko doon si Kuya Mat kasama ang anak nitong cute na cute sa suot nitong bee overall. Oo, the little bee is here. I miss you, baby Z. Nakangiti kong lapit sa kanila, at sinalubong ng mainit na yakap ang batang mukhang tuwang-tuwa ring makita ako. These are my family indeed. I may lose my parents but I don't lose them, my family. Hey everybody, baby Z makes Tita Ganda smile, sigaw ni Kuya Mat sa mga nasa baba. Nakangiti lang silang nakatingin sa amin, kaya napangiti din ako lalo habang kinakaway ang mga maliliit na kamay ng batang nasa mga bisig ko. May mga bagay pala talaga tayong nakakalimutan natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Pero sa oras na kailangan mo sila, saka mo makikitang andyan pala sila, hindi ka iniiwan, sadyang sarado lang ang mga isip at puso mo sa lahat. Family really matters than anything in this world. Iha Terena, baka marami ng tao doon at naghihintay na ang mommy at daddy mo. Nakangiting tawag ni Tita Empress, bago sumakay ng van na magdadala sa amin. Doon nakaburol sila mommy, napagpasyahan ko kanina habang kumakain na itatagal lamang sila ng 3 araw. Gusto ko na silang magpahinga. Kahit gusto ko pa silang makasama ng matagal. Wag na lang dahil alam kong sa dami ng pinagdaanan nila. Mas gusto na nilang magpahinga na lamang. Hindi naman porket nasasaktan dapat lahat ng tao sa paligid mo masaktan din. Minsan sapat na ang isa para sumalo ng para sa lahat. Sobrang ingay ng buong van dahil sa kwentuhan at tawanan nilang lahat. Parang walang namatayan o namatay kung titingnan mo sila. Ngunit kung kilala mo sila, sobra silang nagluluksa para sa pagkawala ng dalawang parte ng buhay nila. At ang dalawang bumubuhay sa pagkatao ko noon. Mag-isa akong pumasok sa silid. Kung nasaan sila, may musika kang maririnig mula sa labas, konting tao na nakatayo sa labas ng chapel, at ilang kakilala na bumabati sa akin habang papasok ako doon. Noon ang dahilan ng pagpunta nila ay kasiyahan, ngayon naman ay pakikiramay, sadyang mapaglaro ang panahon, hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Hindi mo hawak ang mga bagay-bagay sa mundo. Kahit gaano ka maghirap o magtrabaho, lahat yun hindi mo madadala sa oras na mawala ka. Magiging isang alaala at pamana na lamang iyong sa mga taong may iwan mo. Kawawa naman siya, napakabata niya pa. Sayang yung pamilya nila, napakabuti at matulungin pa naman nila. Napakaswerte niya dahil maraming naiwang kayamanan ang mga magulang niya. Yun ang mga naririnig ko, habang papalapit ako sa gitna ng chapel, na may nakalagay na 2 parihaba sa gitna. Ang noon na isang malambot na higaan nila, ngayon ay isang kahoy na lamang ang kanilang kinalalagyan. Naramdaman ko na lang ang mahinang paghagod at pagyakap sa akin. Umiiyak na pala habang nakatingin lamang sa kanila. Wala akong ginawa doon sa harap nila. Kundi ang umiyak naririnig ko na lamang din ang mahihinang hikbi galing sa paligid ko. You want coffee? Tanong ni Zian nang tumabi siya sakin, pero hindi naman sakin nakatingin. Masarap ka bang magtimpla ng kape? Sagot ko din ng nakatingin parent sa hinihimlayan ng mga magulang ko. Napangiti ako nang bigla siyang napalingon sakin at kumamot sa batok niya. Zian is my cousin from the father's side, pareho sila ni Kuya Mat.
Si Kuya Matt ang eldest sa aming 8 magpipinsan. Ako naman ang pangatlo sa bunso on both sides. At take note, halos karamihan sa kanila lalaki, kaya no boys allowed sa aming mga girls. Yan tayo ikaw na ipagtitimpla, choosy ka pa ha. Reklamo niya sakin kaya napatawa ako sa itsura niya. Hindi pwedeng nagtatanong lang. Sige one Cafusino please, dagdag request ko pa with puppy eyes, pero bigla yung nawala nang makita ko siyang nakangiti habang umiiyak sa harap ko. I miss you baby, we're so proud of you, pahag nga, sabi niya sabay lahad ng mga kamay sa akin. This is all I need, a hug, comfort, and love from the people that really means a lot to me. Iniwan man ako nila mommy, alam kong nasa tamang mga pamilya naman ako. I love them despite the differences we have in life. Iwan ka man ng lahat, nandito lang kami baby. You have us in every way. Kahit malayo kami, isang tawag lang yan, uuwian ka namin dito. Paalala niya habang nakayakap pa rin sakin, at sinusuklay ang buhok ko. I know kuya, I miss all of you too, and thank you for staying with me. Huwag ka nang magdrama, hindi bagay sayo. Nagiging bully ka na naman Sige na, bibilhan na lang kita ng kape, nakakahiya naman sayo, alam niya bago tumayo sa tabi ko. Sinundan ko lang ng tingin siya, bago umalis kasama yung isa pa naming pinsan. Natanawan ko sila Tita Empress sa kabilang side ng chapel, na nakatingin sa akin at nakangiti. Isang matamis na ngiti lang din ang isunuki ko sa kanila. Pasasalamat sa pananatili nila sa tabi ko, hindi man ako magsalita. Alam na nila kung anong pasasalamat ang nararamdaman kung nandito sila sa tabi ko. Malakas ako dad, kakayanin ko ito basta lagi niyo akong babantayan ni mommy Nakangiti kong bulong habang nakatitig sa mga kabaong na nasa harap ko. Simula nang dumating ako dito wala akong kinausap o ginawa man lang. Bukod tangi kay Kuya Zian na siyang nangulit sa akin sa paraang mapapangiti ka na lamang. Natakpan ang paningin ko ng isang malaking balto na nakatalikod sa akin, at nakaharap kila mommy at daddy. Hindi ko makita ang mukha nito, mula sa likod ng kinatatayuan niya. Pero mukhang seryoso nitong sinusuri ang kinahihimlayan ng mga magulang ko. Buddy, dinig kong tawag ni Kuya Matt sa lalaking nakatalikod sa harap ko. Nakalapit na pala si Kuya sa akin, hindi ko man lang namalayan. Kumain ka muna. You haven't eaten anything, agaw ni Tita Empress sa atensyon ko. Pero hindi naman ako nagugutom kahit kahapon pang walang laman ang tiyan ko. Parang hindi ako napapagod, inaantok o nagugutom, hindi ko rin alam kung bakit basta hindi ko sila nararamdaman ng mga oras na yon. Mom, Dad, tingnan nyo kung sinong kasama ko. Dinig kong tawag ni Kuya Matt na papalapit na sa amin nila Tita Esperanza, na nasa likuran ko. Mukhang tuwang-tuwa siya sa ipapakilala niya. Kasunod niya ang isang lalaking ngayon ko lang nakita. Seryosong mukha, malamlam na mga mata, matangos na ilong at mapupulang labi. Iyon ang bumungad sa akin nang lingunin ko ang lalaking nasa harap ko ngayon. Isang tipid na ngiti ang ginagawad niya sa bawat taong pinapakilala sa kanya ng pinsan ko. Pero sa bawat ngiti niya, ay tinatapunan niya ako ng mga sulyap na hindi ko malaman kung para saan. And last but not the least, you here already diba? Pero bata pa siya nun. Anyway, our little Princess Dahlia. Baby, this is Arthur, my long lost best buddy ever, nakangiting pakilala ni Kuya. Mukhang tuwang-tuwa siya makitang muli ang lalaking ito. Siguro sobrang close sila noon, pati na rin nila Tita Esperanza, dahil makikita mo ang kasabikan sa kanila. Pero halos tumaas lahat ng balahibo ko nang bumaling siya sa akin at ngumiti. Ngiting nagagalak ngunit mapanganib, iyon ang ngiting bumungad sa akin bago siya naglahad ng kamay at nagsalita. We meet again my future wife, nakangisi niyang saad bago kinuha ang kamay ko at hinalikan. Nanlamig ako sa buo at seryosong boses niya, pero halos ubuhin naman sa gulat ang mga taong nasa paligid ko. Wow, what the Santiago? Sigaw na tanong ni Kuya Matt sa kanya. Tinulak pa nito ang balikat niya, hudyat na hindi ito nagbibiro. Baliw ka ba? Tanging nasabi ko, nang makabawi ako sa pagkabigla, at iwinaksi ang kamay niyang nakahawak pa rin sa kamay ko. Imbes na menas ay ngumiti lamang siya, wala ring bakas ng pagsisisi o pagbawi ng birong ginawa niya. I'm not joking buddy. I'm claiming my future wife.
But for now, I need to leave. See you again, wife. Nakangiti niyang Palm bago tumalikod at naglakad palabas. What the? Ang tanging naibulong ko nang makaalis ang lalaking nasa harap ko. At biglang nag-sink in sa akin ang mga sinabi niya ngayon lang. Whoa, my parents died yesterday and now I'm somebody's wife, just wow.